So wag na natin patagalin to mga tol. Let's get it going para sa ating game number 1 ng ating Yejin Plays MLBB Tournament Season 6 Best of 5 Grand Finals. Organized, syempre, ni Madam Yejin, sponsored by Pusa Gaming, si Madam Kumiko at si Ate Shadow. Shoutcasted by yours truly, Alfric Plays. Ang mga teams na maglalaban para sa ating Grand Finals mula dito sa blue side, ang FPX, GMG Esports sa pangunguna ni Ven, ni Hade, Ono Cookies, Kaiser at si known as Loyal. For the side naman ng Nameless version 3, sila po ang nasa pulang kupunan. Maglalaro si Ayel, si Kawai, si E equals MC squared, si Zuske at si Arthur Leywin. Alright, first ban on the side ng FPX mga eyeball. Claude will not be available para sa ating game number 1. Blazing Duet ni Claude. Wala na yan, tinanggal ng mga players ng FPX. On the side naman ng Nameless mga eyeball, they decided to ban out this Matilda Airlines. Matilda with the Circling Eagle and Guiding Wind will not be available. And on the side naman ng FPX mga eyeball, Digi, wala na rin yan, no? Yung times journey na pwedeng gawin ng isang Digi para i-cancel yung mga crowd control na pwedeng ibato sa kanila. On the side ng Nameless, tinanggal na dito ng FPX. Same with the Nameless, yung EPs kahapon, gamit na gamit yung Hellcurt mula dito sa FPX, yung semifinals, no? Nag-stock ng maigi ang mga miyembro ng Nameless. Kaya nila tinanggal etong si Hellcurt na merong Dark Knight Falls. At dahil doon, na-open si Kuya Mo Nolan sa kamay ni Ben. Ito ang magiging jungle, ang core for the side ng FPX. Nolan with a fracture. Para naman dito sa mga players ng Nameless, ito, Arlot with a final slash, kasabay pa yung baka ni Kawai, si Minotaur na merong Minoan Fury ang sagot dito ng Nameless Squad. At napakabilis, sa isang iglap, pumili na agad ng mage, ng mid laner, etong FPX, si Nana na merong Magic Boomerang, Molina Smooch and Molina Blitz para dito kay known as Loyal. At syempre naman, Ono Cookies para dito sa kanyang 1-1 with a crossbow of tongue, yung Tiger Pace na pwedeng ihatid ng isang 1-1. Grabe, na-open pala yung mga meta na heroes dito, no, na usually binaban ng mga team sa RG. Pero ngayon sa ating tournament, na-open yung 1-1, na-open yung Nolan. At ayun na nga, do not give Granger to Ayel, tol. Binigay yung Granger para dito kay Kuya Mo Ayel, mga eyeball. So, sa tagal-tagal ko nang nagpapalaro ng 5v5 custom game, laging ginagamit ni Ayel etong si Granger. So, tingnan natin mga tol, no? May bounty. Kaway-kaway nga pala sa FPX, ha? Kanina, si Ice, dito sa comment section, nagbitaw ng mga salita. Kapag daw napatay nyo ng 10 beses si Ayel, yung may gamit ng Granger, magkakaroon kayo ng 250 pesos GCash as a team. So, kailangan nyo lang gawin, baugin nyo yung Granger para magkaroon kayo ng 250 pesos GCash as a team. Alright! Rome, nakapili lang dito ang FPX with this Kufra, Tyrant's Rage and Tyrant's Revenge. Samahan mo pa ng Bouncing Ball habang si Arthur Leywin naman picking up this carry. Yung nauusong naka-fighter tank, utility carry tol, naka-Brave Smite, naka-Festival of Blood, attack speed na carry. Ito ang gagamitin ni Arthur Leywin. And last pick for the side ng FPX, ang bayani ng Pilipinas, Pilipinong literal, si Lapu-Lapu Eyeball mula sa Mactan, Cebu. Hade, kaway-kaway dyan sa mga taga Cebu, maglalaro ngayon. Ang bayani nyo, si Lapu-Lapu sa kamay ni Hade. And last pick mula naman sa mga players ng Nameless. Eto, nagdidesisyon sila kung sinong mid laner ang kanilang pipiliin. Ilalock in ba ang Novaria? And Novaria na po will be the last pick mula dito sa Nameless Squad. Hello sa 85 million viewers worldwide. Magandang gabi sa inyo mga tol. And welcome sa game number 1 ng Yejin Plays MLBB Tournament Season 6 Best of 5 Grand Finals. Ang mga players na maglalaro for the side ng FPX at ang mga heroes na gagamitin nila. Nandito si Hade para sa kanyang Lapu-Lapu. Si Ono Cookies gagamit ng 1-1. Kaiser para sa Kufra. Ben, Magno Nolan. Si known as Loyal naman ang gagamit
gamit ng Nana. For the side naman ng Nameless Squad, Granger picking up this para dito kay Ayel. Kawhi magmi-Minotaur. E equals MC squared para sa kanyang Novaria. Zuske gagamit ng Arlot at si Arthur Lewin para sa kanyang carry. May patur na sabi ni Rolf. Nako, Boss Rolf, halatang hindi ka dumadalaw sa live stream ni Boss Alfric. Matagal ko nang ina-announce etong tournament ni Madam Yejin. Alright mga tol, eto na yung ating laban for the blue side. Mula dito sa mga miyembro ng FPX GMG Esports, Jungle will be this Nolan. Ang kanilang magiging mid laner ay si Nana at ang kanilang tangke ay si Kufra. For the side naman ng mga players ng Nameless version 3, maglalaro si Granger para sa kanilang jungle, Minotaur para sa kanyang Minoan Fury na gagamitin ni Kawhi at ang kanilang mid laner ay si Novaria. Mga tol, for the gold lane naman, maagang aksyon ang nagaganap, 1-1 laban dito kay Kari, pero ngayon ay dalawa sila, hindi siya mag-isa dahil nakapwesto dito yung kanilang roamer na si Kufra. For the XP lane matchup, magtatapat Arlot 1v1 with this Lapu-Lapu, pero on the bottom lane, maagang aksyon ang nagaganap and Kufra was taken down ng Torre. Medyo napalalim. 2 heroes ang nawala for the side ng FPX, pero may kapalit naman na hero sa may bandang itaas. Nabigyan at natugnas si Kuya mo Arlot, getting that kill mula dito kay Lapu-Lapu. 2-1 ang ating action ngayon mga Perd. Hello sa 99 million viewers worldwide. Magandang gabi sa inyo mga tol. Naku po, si Granger nag-i-invade ng mga jungle monsters on the side ng blue team, pero yung Tyrant's Revenge mula dito kay Kaiser, na-cancer po si Kaiser mga tol. Hindi tumama yung kanyang stretching dahil dun sa kanyang Tyrant's Revenge. Hindi pinagbigyan ng pagkakataon dito ng mga players ng Nameless at napanish doon sa error na yon, no, mga tol. Importante para kay Kufra na mapatama niya yung kanyang Tyrant's Revenge para kahit papano mas tanya at mas slow down niya yung momentum na hawak-hawak ngayon ng Nameless Squad. Pero ngayon si Ben, papasok, available ang kanyang Fracture. Pero naman sa ating Minotaur, walang Minoan Fury na pwedeng gamitin. Etong si Kuya mo Kawhi. Pero nandito na si Arlot and Retribution goes to the side para dito kay Nolan. Si Ayel ay unang mabibiktima. Sasama pa si Kuya mo Minotaur. 2 heroes are down. Gawin mo ng 3 ang nawala para dito sa mga players ng Nameless version 3. Habang dito naman sa may bandang gitna, tahimik lang na pumupugak si Kuya mo 1-1. Pinipilit na kunin yung mga gold plates dito sa gitnang Torre on the side ng Nameless version 3. Grabe nga yun. 5-2 ang ating talaan. Obviously mga tol, mga Perd, lamang na lamang ang mga miyembro dito ng FPX GMG Esports. Okay, Kaiser, medyo dehado. Uuwi na lang muna. Pagong, medyo matagal pa. 73 seconds bago mag-respawn. Nameless pa kayo ha, sabi ni Rage, kayang-kaya ng FPX yan. Sagot, hey, sabi ni Emart. Nako, mainit ang comment section mga tol. Mainit ang mga komento mula sa mga viewers natin. Yung mga fans, yung mga mangilan-ngilang fans ng FPX GMG Esports, nag-iinit na at bumabawi ng kanilang mga komento dahil ngayon, lumalamang at namamayagpag ang mga players mula sa FPX GMG Esports and on the top lane. Yung bayan na Pilipino, medyo malalim, Lapu-Lapu with the bravest fighter, nandun yung Land Crusher, pero wala siyang kasama. Nako, 3 ang kanyang bibirada, pero ayun na naman yung kanyang mga palo-palo, wala na yatang no choice, makikipaglaban na lang, dahil wala na siyang pupuntahan pa, yung mga baril, yung mga pamalo, and that will be a secured kill mula dito sa mga players ng FPX GMG, pero on the bottom lane naman, nakabawi sila ng isa, Kufra getting that kill. Nagkapalitan ng kill mga idol. XP lane ang nawala mula sa FPX and gold lane naman ang tinugnas para dito sa mga players ng Nameless version 3. Game 1, bumoses agad ang lala ng mga normies. Normies kalaban ng Nameless. Sabi naman dito ni Ice, Turtle is available. Pero ngayon, sinisimula na ni Kuya mo Ben. HT Swap, maraming salamat sa Heart Me, and that was the secured second turtle of the game. Para dito sa mga players ng FPX, Kufra ay tumalon, pero si Granger ay unang nawala.
Second death ba yon mula kay Kuya mo Ayel? Yung jungle ng mga players ng Nameless version 3, 2 beses nang namamatay tol. At yung purple available pa. Yung talon ni Kufra, hindi muna tatama. Nandun yung Star Shatter na manggagaling kay Novaria and they will back away. Dahil si Lapu-Lapu talagang bumibili lang ng oras. Wala siyang ibang ginagawa kundi i-clear yung mga minions sa itaas, pero sa may bandang ibaba, medyo napalalim. Pero okay lang daw. Dahil isang magandang trade yon, gold lane laban sa gold lane. Tapos ang importante, basag na yung tore, yung pinakaunang tore dito sa may bottom lane para sa mga players ng Nameless version 3. Mga normies, ang ingay, sabi ni J-Lord Dagi. Hello sa mga viewers natin, magandang gabi sa inyo mga tol. Yung mga players natin on the both teams, medyo mainit, pati yung comment section, hindi na makahulugang karayom sa ingay mga tol. Mga fans ng Nameless, kaway-kaway, bumawi kayo, mukhang ngayon ay bumoboses. Ang FPX GMG, okay lang yan mga perd. Basta walang magmumurahan, walang magsesay ng mga masasamang salita, walang damay-damay ng mga magulang. Basta bardagulan lang, okay lang yan. Pampahype yan ng ating game. Ituloy nyo lang yung aksyon. Habang nanonood tayo, pampagana yan para sa mga players na naglalaro ngayon. Alright mga tol, nagkaroon tayo ng switching on the side ng FPX, no? Yung kanina yung Lapu-Lapu on the top lane, sila naman yung nasa ibaba. Pero speaking naman sa may itaas, si Arlot ay mawawala. Killing spree mula dito kay 1-1. Si Ono Cookies, rather si Nana pala yun tol. Yung Nana nyo na si known as Loyal, ikatlong kill na niya ang kanyang naiilista. Pero ngayon, may crossbow of tongue nalilipad mula dun kay 1-1. Yung huli ni Kupra, makakayakap ng isa. Pero ang tanong, sino ang makakaisa? Si Nana ay nakadalawa. 2 heroes are down for the side ng Nameless para dito sa kamay ni known as Loyal. 5-0-3 na si Nana tol. Habang nangyayari yung laban dun sa taas, si Ben, yung Nolan, nakakapag-farm ng malayang-malaya. Pangatlong turtle na ang nakuha dito ng mga players ng FPX version 3. FPX GMG, na paghalo ko na yung Nameless version 3. Tsaka yung FPX na paghalo na natin mga tol. Ingay mo, sabi ni Dek Cadet Reyes. Kalma mo, commentator, sabi ni Dek Cadet Reyes. Walang kakalma kung ganitong kainit yung laban mga tol. Sa may bandang gitna naman, si Kufra ay mawawala. Nana, wala na yung kanyang Molina, wala siyang passive, pero sa may bandang gilid, si 1-1, makakalipad ba? Uy, bravest fighter mula dito kay Lapu-Lapu. Bayani talaga ng Pilipinas tol. Nandun pa yung Tore, pero pumasok si Lapu-Lapu. Wala akong pakialam, Boss Alfric. Umalis kayo sa aming lupain. May ambag ka, hina mo naman, sabi ni Rage, ginagawa nun. Oy, I love you, sana all, may nag-I love you. Hello kay Peanut, crossbow of tongue, nakomit na mula dito kay 1-1, pero inabutan tol. 1-1 will be taken down. 13-7 ang ating talaan. Hello sa 93 million viewers, magandang gabi sa inyo mga tol. Alright, nandun yung Molina Smooch, may kasabay na Molina Blitz. Natunaw si E equals MC squared tol. Yung Novaria nawala dun sa second and last kill ng isang Nana mga perd. Yung Tori sa gitna pinag-iingatan ng mga players ng Nameless version 3. Hindi nila binibigay yung gitnang Tori dahil importante yon. Madali silang ma-invade kapag natunaw yung Tori sa may bandang gitna. Pero speaking of tunaw, godlike na yung Nana tol. Shoutout sa mga Nana user dyan. Astral Echo nakomit na mula dito kay Novaria pero naging Penguin na pansamantala. Etong si Arlot pero mag-aatrasan dahil yung carry nandito na at lalaban pa rin si Kuya mo 1-1. Ang tanong, may mapapatay yata sila pero Tori lang ang tatargetin ni 1-1 mga perd. Wala nang yung tatlong first turret para dito sa side ng Nameless version 3. Anong nangyayari sa Nameless version 3 mga perd? Mukhang kulang sa cheer ng mga fans dyan sa comment section. Lord is available. Eto na, sinisimulan na ng FPX GMG ang ating pinakaunang Lord para sa ating game number 1 ng Best of 5 Grand Finals. Maraming salamat sa Heart Me. Hello kay Mabi. Lord has been slain. Pabor para
para sa mga players ng FPX GMG. Ang galing ng blue team, sabi ni Z ng TGR. Hello sa El Tigre Esports. Hello po sa mga viewers natin dyan. Nako, si Cupra ay lumulundag na naman. Yung Minotaur ay mukhang wala nang maiiwasan. Pero buti na lang at nakatakas si Kuya Mukaway. Kadalasan sa nagsasabing normies dito, puro low rank. Sabi ni JM26. Oy, Lord, marching on the bottom lane. Item check tayo mga perd. Okay? So, tingnan natin yung mga items nila. 15 to 8 ang ating talaan at ang pinakamayaman na player for the side ng FPX, si Ben. Si Nolan, mga perd, 8,100 ang kanyang gold. Habang sa mga players naman ng Nameless, ang highest gold earner nila si Granger. Naka-Hunter Strike, naka-Endless Battle. Lord, marching on the bottom lane. Yung mga players dito on the both teams, kumpleto yung kanilang mga resources. Meron silang mga battle spells na pwedeng gamitin. Lalong-lalo na, etong mga miyembro ng FPX, yung yakap mula doon kay Kufra, pero may sagot na Minoan Fury, nakalipad yung 1-1, gamit ang kanyang crossbow of Tang and Minotaur, will be taken down. Yung Arlot, nakikipaglaban sa tatlo, pero nandun si Nana, tol. Masyadong masakit na si Kuya mo, Nana, para dito kay known as Loyal. Pero speaking of known as Loyal, masyado ka nang makulit. Tinamaan ng Star Shatter na nanggaling doon kay Novaria. Thank you for the heart me. Maraming salamat, Miss Lynn. Hello sa 98 million viewers. Hello sa mga viewers natin dyan. Magandang gabi po and welcome sa ating game number 1 ng Best of 5 Grand Finals between FPX GMG Esports. Kalaban po nila ang Nameless version 3. Oy, Wind of Nature, napagamit na dun si 1-1. Ang tanong, makakalipad, pero hindi niya nakuha yung last mark. Grabe yun. Na-outplay at tinamaan pa ng Star Shatter si 1-1, no? Kamalas-malasan sa kagustuhan niyang makalipad sa kanyang crossbow of Tang. Pero teka lang, sa may bandang gitna, may final slash na nagamit doon si Arlot. Pero wala munang engagement, wala munang papalag dahil yung mga players nagdidesisyon na pumesto na lang sa Lord na magre-respond in 38 seconds. Second Lord of the game will be respond in 32 seconds. Shoutout kay Izuna Plays. Magandang gabi, Boss Izuna. Kaway. Muli na Smooch ay ginamit na pero nandito si Kaway. Tumatalon ulit para dito sa kanyang Minotaur. Desper Stop available. Meron din siyang Minoan Fury na pwedeng gamitin any moment. Meron din siyang Flicker na pwedeng isabay doon sa kanyang lundag na gagawin. Pero si Kufra, yung pwestuhan dito ng mga players ng FPX, sina-sandwich nila yung pwestuhan na meron ang Nameless version 3. Lord is available. Lord has been spawned. Pero si Hade, yung kanyang lapu-lapu, medyo napakalahati ang kanyang buhay. Yung talon ni Cupra, yung makap sa tatlo, nandun sa may purple back. Double kill mula dito kay Cupra. Minoan Fury ang sagot ni Kawai, pero hindi na yata magiging sapat. Hindi na sila maglo-lord dahil isa-isang natutunaw. Nawawala sa mapa ang mga players ng Nameless version 3. Yung mga kupunan on the side ng FPX GMG, mukhang idediretso na nila to. Hindi na kami maglo-lord boss sa Alfric. Dalawa lang yung kalaban. Sabihin mong isa na lang. Dahil si Kari wala nang kasama. Mukhang tatapusin na. Walang minions mga bird. Yung gitna naman ang isusunod nila. Nabuhay na dito si Novaria mga bird. Anong desisyon na gagawin ng GMG? Anong gagawin ng FPX? Maglo-lord ba sila? Pero yung mga bala ni Ricardo Ayel Dalisay, hindi tatama lahat ng bala. Pero ngayon yung Nana, wala nang kasama. And Nana will be taken down. Hindi nag-lord yung mga players ng FPX. Kaya ngayon lamang na sa numbers ang mga kupunan ng Nameless version 3. Anong nangyari sa FPX? 5 kamote para sa mga players ng FPX GMG. Nabaligtad, bird! Nabaligtad! Wala akong masabi. Pinilit ng mga players ng FPX na itulak yung taas. Kasi nakita nila carry lang yung nandun eh. Carry lang yung hindi depensa eh. Kaso, ang tagal nung mga minion wave sa gitna. Yung Lord ang nakakuha pa
yung kaninang naghahabol, yung Nameless version 3. So, let's see mga Perd. Tabla na yung gold ngayon. 47,000 parehas. Lamang lang ng 200 ang mga players dito ng FPX. Kung titingnan natin yung mga items nila, mga idol, ay nakahabol dun sa mga damage items. Yung mga players dito ng Nameless version 3. Lord, marching on the middle lane. Eto na, yung ating game number 1. Best of 5 series grand finals mga Perd. Lord, marching on the middle lane. Astral Echo, nagamit na ni Novaria. Yung Minotaur si Kawhi, nagsipaglundagan. Happy New Year! Sabi dito ng Nameless version 3. Yung Torre wala na. Si Nola na lang ang natitirang mag-isa. And that will be it for our game number 1. Comeback victory on the side ng Nameless version 3. Congratulations sa Nameless version 3. Sila ang nakakuha ng ating game number 1 sa isang maling desisyon na ginawa ng FPX. Yung pangarap nila na ma-secure yung game number 1 kanina, naglaho dahil isang comeback ang pinakita dito ng mga manlalaro mula sa Nameless version 3. Puso lang, puso lang. Shoutout dito kay Kawhi na gumamit ng Minotaur, ang ating MVP, si Arthur Lewin, si Zuske para sa kanyang Arlot, si E equals MC squared, ang Nagnovaria at syempre si Ayel para sa kanyang Granger. Shoutout din sa mga manlalaro mula naman sa FPX GMG. Bawi tayo game number 2 mga tol. Hello kay Ben na nagnuulan, si Ono Cookies para sa kanyang 1-1, si Kaiser ang nagkufra, si Hade para sa kanyang lapu-lapu, si Known as Loyal naman ang gumamit ng Nana. Alright, wala akong masabi. Madam Yejin, ikaw na muna. Habang mainit yung bakbakan sa comment section, sige, simulan na natin tong game number 2. Let's go! Game number 2 of Yejin Plays MLBB Tournament Season 6 Best of 5 Grand Finals between Nameless version 3. Kalaban po nila ang FPX GMG. Organized, syempre, ni Madam Yejin, sponsored by Pusa Gaming, si Madam Kumiko at si Ate Shadow. Shoutcasted by yours truly, Alfric Plays. Mga Perd, sa mga hindi nakakaalam, recap lang tayo ng game number 1. Comeback ang nangyari. Panalo na yung FPX GMG na comeback ng Nameless version 3. So kaway-kaway sa mga fans ng Nameless version 3, sila po ang nasa blue side. Maglalaro si Arthur Lewin, si E equals MC squared, Zuske, Ayel at si Red. For the red team naman sa FPX GMG, nandito si Kaiser, si Hade, known as Loyal, si Ono Cookies at si Ben. First 2 bands on the side ng Nameless mga tol. Hellcurt with the Dark Knight Falls, kasama si Matilda na merong Circling Eagle, Guiding Wind will not be available. On the side naman ng FPX, pinili nilang tanggalin si Kari na merong Spinning Light Wheel, Speedy Light Wheel and Phantom Step. Kasabay, etong si Diggy na merong Time's Journey, Reverse Time at mga Time Bombs. First pick mula sa Nameless mga Perd, Nana, mula dito kay E equals MC squared. Grabe nga yun, pinag-aagawan yung Nana, tol. Kanina, priority din to ng mga players ng FPX GMG. Ang daming mga meta na mid laner ngayon, pero Nana wins games daw, sabi ng mga players natin. Pero ang sagot ng FPX, si Minotaur, nagpalit, kinuha yung hero ng Nameless mga Perd. Sila ngayon ang gagamit ng Minotaur at Arlot. Nagkakapalitan tayo ng mga heroes dito, pero yung Ayel talaga, tol. Yung Ricardo Granger Dalisay, mula dito kay Ayel, hindi nyo maaagaw. They lock in this Granger para maging core ni Ayel. Ano ang magiging third pick dito ni Zuske mga Port? Brody, with a torn apart memory, si Arthur Lewin, prioritizing the marksman. Baka daw magkaubusan kasi ng marksman pagdating mamaya sa ating second phase ng ating draft. So eto, Arthur Lewin, binigay yung 1-1, okay lang daw, kaya namin tapatan yung 1-1 na yan, Boss Alfric, basta sa amin, yung Brody ni Arthur Lewin. Third ban on the side ng FPX, Ruby will not be available. Wala na tayong maririnig na Be Good, Don't Run Wolf King, and I Am Offended. Para naman sa mga players ng Nameless, yung Paramis na merong Netherrealm, Shadow Stampede, and Ghost Burster. Wala na yan. Extended Team Fight, hindi na yan itutuloy para dito sa mga players ng Nameless. Ayaw nilang magkaroon ng matagalang labanan.
Ano, ang magiging fourth pick ng FEX, wala pa silang jungle, wala pa silang mid laner. So, eto ba, ang magiging mid laner nila. Kinuha kasi yung Nana, tol. Yung Nana ni known as Loyal, ang ganda ng performance, legendary. Halos isang beses lang namatay yung Nana. Nung namatay yung Nana, mga bird, doon natapos yung ML para dito sa side ng FEX GMG. Fast game nyo na, Nameless. Inaantok na ako, sabi ni XOJ. Hello kay Adrian. Go AP Bren. Hello kay Super Ian. Magandang mga bird. Hello sa 113 million viewers. Magandang gabi sa inyo, mga tol. Welcome sa Yejin Place MLBB Tournament Season 6 Game Number 2. Best of 5 Grand Finals. Alright, nako. Nilabas na yung Pobius, tol. Astarus Eye. Tapos meron pang Demonic Force mula dito kay Pobius. At syempre naman si Red with the Divine Judgment, Ring of Order para dito sa kanyang Kaja, tol. Meron sila ditong pang lockdown para dito sa makulit na si 1-1 at may pang counter pa sila sa mga dumadash na hero on the side ng FEX. Pero ang last pick ni Ben ay si Guinevere. Eto na mga bird. Let's go sa ating game number 2. Ang mga players na maglalaro for the side and ang mga heroes naman nila para sa Nameless, E equals MC squared. Gagamit ng Nana, Ayel para sa kanyang Granger, Zuske bilang Phobius, Red, magkakadya si Arthur Lewin ang gagamit ng kanyang Brody. Para naman sa mga manlalaro mula sa FEX GMG, nandito si Hade para sa kanyang Arlot, Ono Cookies gagamit ng 1-1, Kaiser bilang Minotaur, Ven, Magiginivir at si Nonas Loyal gagamit ng kanyang Lilia. Let's go to the Land of Dawn. Jungle for the blue side mula sa Nameless Squad will be this Granger. Ang kanilang tangke or roam, yung manok na pula na si Kaja. And ang kanilang magiging mid laner or position 4, walang iba kung hindi si Nana. For the side naman ng red team, mga tol, mula dito sa FEX DMG, ang kanilang core ay si Guinevere, Special Migration with a Violet Requiem. Habang dito naman kay Lilia with the Black Shoes, ang kanilang magiging mid laner. At syempre ang kanilang roam, si Minotaur na merong Minoan Fury. For the gold lane matchup, magtatapat, Brody with a torn apart memory, kaharap si 1-1 na may crossbow of tang. And on the XP lane, maghaharap si Phobius na merong Astarus Eye, Demonic Force, kalaban yung final slash ni Arlot. Pero si Lito, ang batang Repolyo, ang unang makakakuha ang mga players ng FEX. So ngayon, both junglers natin taking time para i-secure yung kanilang mga purple buff. Pero on the bottom lane, nandito Ginojowa, tol. Yung mga god laners, no? Yun talaga yung basic ng MLBB ngayon, no? Alagaan mo yung god laners mo. Importante yan pagdating ng late game. Kailangan makapag-farm yung mga marksmen nyo, mga tol. Para kung malulugi man yung kanilang mga core, merong bubuhat pagdating ng mid-game and on to the late game. Pero sa may bandang itaas, isang off-cam kill ang nasecure ni Ricardo Ayel Granger Dalisay para sa kanyang Granger core, mga tol. Gumamit siya ng Death Sonata doon sa engagement na yon, kaya natunaw si kuya mo Arlot na gamit ni Hade. On the bottom lane naman, merong ibang discarding ginagawa doon yung jungler, pero nandito at inaabangan lang si Hade. Level 2 pa lang, si kuya mo Arlot kaka-level 3 pa lang. Turtle will be available in 5 seconds. Magi-spawn ang pinakaunang pagong sa ating digmaan dito sa Land of Dawn. Level 4, wala pa ditong ultimate mula dito kay Kaiser. Minoan Fury will not be available. Same with Red. Para sa kanyang Kaja, wala pang Divine Judgment. Pero ngayon, si Kuya Mozuske, yung Arlot, hinihila ng maigi. Itong pagong na to, mga tol. Pero may kaldag na gagawin. Si Kaiser, para sa kanyang Desperate Stop, hindi na nakapag-intay pa. Demonic Force sa tatlo. And Granger makakakuha ng isa. Si Zuski lang ang naging kapalit doon sa Turtle na yon. Dalawa naman ang nawala on the side ng FPX GMG. Obviously, mga bird, ang nanalo sa engagement na yon, walang iba, ang mga miyembro ng Nameless version 3. Nakuha nila yung pagong, tapos nabigyan nila yung jungle ng side ng GMG, ng FPX, kasama pa yung XP lane na si Arlot. On the side naman ng Nameless version 3, si Phobius lang ang natuluyan at nawalan ng buhay doon sa turtle fight na yon. Pinakaunang turtle fight of the game. Yun na yun. Sabi ni user, sabi ni Papa Chris, hello Nameless. Ops! Teka lang ha, medyo meron akong nararamdaman na may namumuong action ulit. Okay, baba tayo dito sa may baba.
mga tol, yung mga jungle natin, mga eyeball, may kanya-kanyang discarding ginagawa. Pero tingnan natin kung ano ang pinaplano ng magkabilang kupunan. Si 1-1 mainit dito sa pag-clear ng mga minion waves sa may bandang ibaba. And on the top lane, 1v1 ng mga XP lane natin. Yung turtle medyo matagal pa, 50 seconds bago mag-spawn. Pero nagpakita na yung baka, yung minotaur, yung hila na nanggaling doon kay Kaja. Na-cancel yung special migration pero may violet requiem pa nga. Yung Minoan Fury, ang laking tulong din. Binalibag at kinaldagan. Pero nandito na si Kuya mo Ayel. Death Sonata, kukonekta sa isa at makakakuha ng baka. Isama mo pa si Ven. 2 heroes ang nawala for the side ng FPX GMG. 5-3 ang ating talaan. At meron tayong 700 gold on the side ng Nameless version 3. Kung titingnan natin yung item mga tol, meron ng core item na na-build up dito si Brody, no? Having this Blade of Heptasis. Habang dito naman si 1-1, meron na siya ditong Corrosion Sight. Tapos si Lilia, nakabuo na rin ng kanyang Enchanted Talisman. Alright, mga Perd, Kaja, meron ba siyang Divine Judgment? Wala siyang Divine Judgment pero merong Flicker sa may bandang likuran. Nandun yung baka. Si Minotaur walang kasama pero may Killing Spring maitatala. Si Ate Munana para sa kanyang Molina Blitz at yung Pagong available na. Yung mga players dito ng Nameless version 3 ay nakapwesto dahil lamang sila sa tao. 5 sila laban sa 4. Second turtle of the game secured by Ayel. Yung purple buff pinipilit nilang agawin and they will back away. Tama na daw yun, Boss Alpric. Okay na yun. Nakakuha kami ng objective. Nakuha namin yung Pagong at nagawa namin manggulo dun sa purple buff ni Guinevere. Okay na yun. Magbalik tayo sa ating rotation, kanya-kanyang farm, ang lahat ng mga miyembro, pero dito sa may gold lane, talagang inaalagaan, ginojowa, malala ng mga roamers yung kanilang mga marksmen, no? Katulad ng sinabi ko kanina, insurance policy to, tol. Kapag nabaog yung kanilang core, meron silang panlaban pagdating ng mid game up to late game. Lalong-lalo na si 1-1, once na makalipad yan at merong sapat na item, 3 core items, ilista mo na, once na makalipad si 1-1, kayang-kaya mambaliktad niya ng laro. Kahit merong Pobius, kahit merong makukunat na heroes ang mga players ng Nameless version 3. Pero on the top lane, eto na si Zuske. Napagamit niya ng flicker dun si Haid, forcing out that flicker para dito kay Arlott. And on the bottom lane naman mga Perd, wala pa tayong nakikitang action dito mga tol. So, alright, medyo matagal pa naman yung Pagong, 48 seconds bago mag-respond, pero nagpakita na yung mga players dito ng FPX GMG. Nandun yung Minoan Fury with a Desper of Stop. Pero yung Torre, walang tumangki. And Guinevere will be taken down. Pero okay lang yun, Boss Alpric, dahil nakakuha kami ng importanteng mga heroes on the side ng Nameless. May Torre pang kasama. Kaso ang problema, isang trade ang ginawa dito ng mga players ng Nameless, no? Despite na nawala yung mga players nila on the bottom lane at nabasag yung Torre para dito sa FPX GMG, nakabawi naman ang Nameless sa may bandang itaas, no? Trade ang kanilang ginawa, hindi sila nakikipagsabayan for this exact moment mga tol. Pero si Ayel nasa likuran, isa sandwich yata yung mga players ng FPX GMG. Yung 1-1, merong crossbow tank pero yung Pagong available na. This is the last turtle of the game bago mag-respawn ang pinakaunang Lord in 8 minutes. Huling Pagong na to na paglalabanan ng Nameless version 3 laban dito sa FPX GMG. Third turtle, secured by Nameless mga tol, mula dito sa kamay ni Granger, si Ayel Ricardo Dalisay. Lalanong Gwyn, sabi ni XO Che. Mahina ang Lilia, sabi ni Lay. Hello guys, shoutout sa mga viewers natin dyan. Keep on supporting Alpic Plays at syempre si Madam Yejin. Naku po, si 1-1 ay nawala. Mukhang makikipagkaldagan pa nga and double kill mula dito kay Arthur Laywin. Demonic Force with the Astarus Eye. Gawin mo ng tatlo. Tatlo ang nawala para dito sa FPX GMG. 11 to 5 ang talaan, 4,000 gold, 3,000 gold ang kalamangan na meron ang Nameless version 3. Ang pinakamayaman na hero sa kanila mga tol, si Granger, si Ayel, meron ng Hunter Strike, Endless Battle. Habang yung kanilang mga tropa, yung susunod na mas mayaman sa kanya ay si Brody, meron ng Blade of Heptasis and Malefic Roar. On the side naman ng red team, para dito sa mga players ng FPX GMG, ang kanilang win condition dito mga tol, si 1-1 with 5,900 gold,
dalawa na yung kanyang core item. Papunta na siya sa kanyang Wind Talker, pero may hila naman gagaling doon kay Kaja. And speaking of Arlott, with the final slash available, nakakommit pa nga pero yung Tori sa bandang ibaba, yun lang ang target nila. Naku po, wala nang kawala and Phobius will be taken down. Si Zuske ang magiging sakripisyo dun sa Tori na itinumba ng mga players ng Nameless version 3. And on the top lane naman, nakabasag din ng Tori itong si Ono Cookies para sa kanyang item na Wind Talker. Available na ba? Yes! Nabili na po ni 1-1 yung kanyang third core item para sa kanyang Wind Talker. Lord will be spawned in 7 seconds. Hello sa 130 million viewers mga tol. Maraming salamat po sa suporta at panonood. Again, welcome sa game number 2 ng Yejin Plays MLBB Season 6 Tournament Best of 5 Grand Finals between Nameless version 3. Kalaban po nila ang FPX GMG. Yung mga jabomba ay nilalabag na pero may hila namang gagaling doon kay Kaja. Minoan Fury bago ipakawala ay nawala na. Hindi nagamit doon ni Kuya Minotaur ng maayos yung Minoan Fury pero yung 1-1 ay nakalipad. Mega kill naman mula dun kay Brody at yung Lord. Nag-reset. Hindi ko na alam. Si Lilia sumunod na tumumba. Gawin mo ng isa pa. Si Ben na lang ay wala nang kasama. Yung Gini Birtol. Naubos yung mga players ng FPX GMG. Yung Lilia naman patawa, turuan nyo ng leksyon niyang si Ben. Mag-quit ML na yan pag 3-0 na yung Nameless. Oy, grabe nga yun. Yung mga viewers natin dyan ha, yung mga fans ng Nameless, mainit ang ating comment section. Tour na yan, akala ko RG, Van Granger talaga mamaya, sabi ni Hiroshi. Mainit ang ating mga comment section mga tol, no? Okay lang yan. Kasama yan, it's all part of the game. Kasama yan sa pampahype. Basta wag kayong magmumurahan ha. Wag man dadamay ng magulang, wag man dadamay ng bahay. So, okay lang yan, trash talkin nyo yung mga players, pero wag kayong magmumurahan. Okay? Kailangan good vibes lang tayo, pampahype yan. Wag nyong lalaitin yung mga players na naglalaro. Parang ang naglalaban yung nasa Comsec. Sabi ni Kumiko ng TGR, Lord, marching on the middle lane. Kumpleto yung resources, yung battle spells na meron dito ang Nameless version 3. Pero ang tanong, makakadepensa ba sila? Dahil yung Nameless version 3 ay nagiinit na. Yung Lord pinabayaan nila mga tol. Hindi na maximize ng Nameless version 3 yung Lord na yon. Hindi man lang nila sinamahan mga tol, no? Actually, pwede naman nilang pasukin yun pero siguro ang diskarte nila dito, hayaan na lang natin. Kesa naman maubos tayo, baka magkamali tayo at magaya. Yung nangyari kanina sa FPX GMG, pero yung hila na nanggaling doon kay Kaja, Divine Judgment and Minotaur will be taken down. Si Kaiser ay na-cancer. 145 ang KDA mula dito sa Kaiser natin mga tol, para sa kanyang Minotaur. Wala nang isang Tori na lang, isang one hit na lang. Actually, tirahin mo na Ayel para wala ng Tori. Inhibitors na lang ang natitira para sa FPX GMG. Sakit sa mata ng Mino. Uy, grabe nga yun. Uy, si Kaja with the flicker. Naku po, kitang-kita sa CCTV kung paano nagkamali si Red. Nanggigigil manghatak mga tol. Pero mas mabilis yung kamay ni Kuya mo 1-1 at hindi siya naging successful dun sa hila na pinaplano niya para dito kay Kaja. Naglag lang daw pala. Di ba? Mga tol, nangyayari naman sa atin yan no. Akala nyo perfecto kayo, no? Nangyayari yan. Mga tol, hindi naman ganun kapashans yung mga players natin, no, mga eyeball, kahit mga pro player nangyayari yun. Reason, sabi ni user. Hello, lala ng Lilia, seminar ko yan, mag-post for. Sabi ni Madam Che. Hello kay Adrian. Hello kay Mingming. Hello kay Abby, always trial. Tama ba yun? Trial ba yun? O tired? Trial nga. Ops! Teka lang ha. Tahimik muna tayo. Tingnan natin. Yung Lord medyo matagal pa. 20 seconds bago mag-respawn. Pero yung baka medyo nakakalahati yung buhay ni Kaiser. Pero yung lundag na manggagaling kay Ben. Nagkamali ka ng nilundagan, Ben. Guinevere will be taken down. May Lord na magre-respawn. Enhanced Lord na to, tol. Enhanced Lord na to. Luminous Lord.
pangalawang Lord pa lang ng ating laban, pero mukhang isusuko na dito ng FPX yung ating pangalawang Lord dahil wala silang retry holder. Nagkamali ng nilundagang damo etong si Kuya mo Guinevere. Nandun yung Molina Blitz na gamit na rin para i-zone out, bigyan ng vision kung nasan yung mga players ng FPX GMG. Kaway-kaway nga pala sa 139 million viewers mga tol. Again, meron tayong Starlight giveaway na ipamimigay mamaya pagkatapos ng ating Grand Finals. Mag-send lang po kayo ng heart me, i-follow nyo ako para kasali kayo sa raffle. 2 Starlight ang pamimigay natin galing sa mga sponsors na si Pusa Gaming, si Kumiko at si Ate Shadow. And then, kapag walang nakapag-Savage dito sa ating Grand Finals, yung 2 Starlight na nakalaan para sa Savage, idadagdag natin sa raffle. So in total, apat na Starlight ang ipamimigay natin mamaya. Lord, marching on the bottom lane. Conceal play mula kay Kaja. Nandun yung Divine Judgment at si Minotaur. Flickering out pero yung mga bala with a Rhapsody. Yung Death Sonata. Basag na yung ibabang tore mga tol. 2 inhibitors na ang napapatumba ng Nameless. Gigil na. Gusto nang tapusin ng Nameless version 3. Yung Astarus Eye with a Demonic Force committed by Pobius. Pero yung 1-1 ay nakalipad. Magiging sapat ba yung lipad ng 1-1? Naku po, 3 players na lang ang didepensa mula sa FPX GMG. Yung mga jabomba ni Lilia, medyo mahapde, nararamdaman, pero may hatak na naman yung Kaja tol. Naka-fleeting time ba yung Kaja? Kaya naman pala ang bilis ng cooldown dahil naka-fleeting time and Kaja. And that will be it for our game number 2. 2-0 para dito sa Nameless version 3. Congratulations sa Nameless version 3. 2-0 na. Grand Finals, best of 5 to mga perd. Best of 5 Grand Finals, match point para dito sa Nameless version 3. Congratulations sa Nameless version 3 sa pangunguna ni Ayel, si Ricardo Granger Dalisay, 607. Shoutout kay Red na gumamit ng Kaja. Zuski naman para sa kanyang Phobius, si Arthur Lewin ang nagbrody at syempre si E equals MC squared para sa kanyang Nana. On the side naman ng pulang kupunan mga tol, ang FPX GMG, kailangan nilang bumawi tol. Kailangan nilang mag-adjust. Kung kailangan sa draft may ayusin sila, iban nila yung mga heroes na kailangan nilang iban, i-respect ba nila kung maaari? Kasi 2-0 na to, no? Isang talo na lang, laglag na sila, wala na silang chance na makahabol. Pero kung makakaisa sila, dahil best of 5 to, kayang-kaya pa nilang i-reverse sweep. Tingnan natin kung makukuha ba nila yung momentum. Baka kailangan lang nila ng konting cheer dyan sa comment section. Kaway-kaway sa mga fans ng FPX GMG Esports, mag-ingay! Shoutout kay Nonas Loyal para sa kanyang Lilia, si Haid na Choco para sa kanyang Arlot, si Kaiser naman ng Minotaur, si Ven para sa kanyang Guinevere, at syempre si Ono Cookies ang gumamit ng 1-1. Madam Yejin, ikaw muna. Okay, let's go game number 3. Wag na natin patagalin to mga tol. Game number 3 of Yejin Plays MLBB Tournament Season 6 Best of 5 Grand Finals. Organized by Yejin, mga idolo, sponsored by Madam Pusa Gaming, Kumiko, and Ate Shadow. Syempre, ako ulit ang shoutcaster nyo, walang iba kung hindi si Alfred Plays. Again mga perd, match point para dito sa mga players ng Nameless version 3. 2-0 na ang kanilang bentahe kalaban ng FPX GMG. Pauna muna natin pakilala ang mga players on the side ng FPX GMG. Sila ang nasa blue team. Hello kay Haid, Ono Cookies, Nonas Loyal, Kaiser at si Ben. Para naman sa Nameless version 3, maglalaro si Arthur Lewin, Ayel, E equals MC squared, si Zuske at si Red. Mga tol, ano ba yung pinaglalabanan ng mga players na naglalaro ngayon? 6,000 piso ang iuuwi ng ating champion team. Sa English, 6,000 pesos. Para naman sa ating first runner-up, 3,000 pesos ang mapapanalunan. So, ang laking bagay, no? Yung 3,000 difference kung sino yung magcha-champion tsaka yung magiging first runner-up.
talagang kailangan i-achieve nyo yung champion kasi 6,000 yun. 350 pesos yung registration fee. Tapos tingnan nyo naman, 6,000 yung mapapanalunan nyo kapag nag-champion kayo. Out of 32 teams, 2 teams na lang yung naglalaban ngayon mga Perd. Kaya kaway-kaway sa FPX GMG supporters dyan at syempre sa Nameless Squad family na nandyan sa comment section. Magandang gabi po sa 115 million viewers worldwide. Magandang gabi sa inyo mga tol. Alright, let's go sa ating drafting pace. First 2 bans on the side ng FPX, Diggy with the Times Journey at syempre, Respect ban mula dun sa Granger ni Ayel na merong Death Sonata will not be both available. Para naman sa Nameless Squad mga tol, binan yung Nana na pinag-aagawan kanina. Kasabay etong si Matilda. Matilda with the Circling Eagle and Guiding Wind. Kasabay naman si Nana na merong Molina Smooch and Molina Blitz. First pick na open yung Nolan ni Ben. Maganda yung performance ng Nolan ni Ben kanina nung game number 1. Ang kaso lang nabaliktad sila mga tol, no? So ngayon inopen ulit yung Ben ni Nolan. At yung carry naman mula kay Ono Cookies, siya ang gagamit kasabay yung Arlot ni Hade with a final slash para dito sa FPX. Para naman sa mga manlalaro ng Nameless version 3 mga tol, Arthur Lewin picking up this Brody with a torn apart memory. Kasabay si Ruby mula kay Zuske, Be Good, I'm Offended. At syempre yung Don't Run Wolf King mula dito kay Ruby. At ayun, yung kaninang na third ban, para sa magkabilang kupunan na si Faramis. Ngayon na-open siya mga Perd. Ang ganda ng pick-up ng Faramis dito mga tol, no? Tapos sabay ban ng Valentina. So obviously, wala nang makokopya yung Valentina dahil binan out dito ng mga players ng Nameless. Yung extended team fight na pinaplano ng Nameless dito mga tol, having that Nether Realm na manggagaling dito sa kanilang Faramis, gusto nilang patagalin yung laban, sustain yung bakbakan, para kahit paano makasabay sila doon sa team fight laban dito sa FPX GMG. On the third ba naman ng FPX GMG, yung Minoan Fury na nagpahirap kanina nung game number 1 pero ang gumamit doon si Kawhi. Wala ngayon si Kawhi na maglalaro sa Nameless pero tinitingnan kasi ng FPX baka gumamit ulit ng Minotaur, yung kaldag na manggagaling sa Minoan Fury. And fourth pick mula kay Nameless, mga tol, si Red, Implosion with a Flicker mula dito kay Tigreal. Kasabay yung kanyang attack wave. At yung tulak, tol, yun yung masakit dun eh. Yung Implosion Flicker na combo, tapos itutulak ka, ilalapit ka dun sa mga kakampi niya. Kapag nagawa ni Red yon ng malinis na malinis, for sure mahihirapan gumalaw ang mga players dito ng FPX GMG. Pero ngayon, on the side ng FPX GMG, they lock in Discadia as kanilang roamer, no? Divine Judgment, once again, mula dito kay Kaiser. Kasabay yung Gord ni Known as Loyal. Nung semifinals, nagamit din ni Known as Loyal etong Gord na to, no? Kung natatandaan nyo, ito yung commendable para sa akin kasi ang ginagawa niya, hindi siya nagtitipid sa kanyang flicker. Once nabitawan niya yung kanyang Mystic Projectile and then Mystic Gash, nagfi-flicker siya onward para maabot yung length kung nasaan yung target niya, tinatamaan ng kanyang Kamihami Wave. And last pick mula dito kay Ayel, ang kanilang core, Nathan with the Entropy mula dito sa kanilang jungle na si Ayel. Let's go sa ating loading screen. Wag na natin patagalin to mga tol. Game number 3 on the side ng FPX, maglalaro si Arlot para dito kay Hade. Ono Cookies gagamit ng carry. Kaiser para sa kanyang Kaja. Ven bilang Nolan at si Nonas Loyal bilang Gord. For the side naman ng Nameless version 3, Faramis gagamitin ni E equals MC squared. Ayel para kay Nathan. Zuske magrurubi. Red with a Tigreal at si Arthur Lewin ang gagamit ng Brody. 3-0 daw. Sabi ng mga viewers natin dyan. Hello sa Nameless version 3 family. Let's go to the land of dawn. Alright. Jungle for the blue side. Para dito sa mga players ng FPX GMG Esports, maglalaro si Nolan bilang core with the fracture. Yung kanilang roam or tangke ay si Kaja with the divine judgment and ang kanilang mid laner position 4. Walang iba kung hindi si Gord na merong mystic gash. For the side naman ng Nameless version 3, buti na lang na-research ko yung pangalan ng ultimate neto ni Nathan, no? Nathan with the entropy para dito kay Ayel. Talagang naramdaman ko nagagamit ng Nathan si Ayel pag naban yung Granger. On the side naman ng kanilang mid laner si Faramis with an
Netherrealm. Ang kanilang magiging Phosphor and ang kanilang magiging Roam ay City Grill with the Implosion. Habang sa mga XP lane natin mga tol, dalawang fighter na maglalaban. Ruby with the Don't Run Wolf King, I Am Offended. Kaharap si Arlot na merong Final Slash. Pero yung Lito, yung batang Repolyo, sino unang makakaisa? Sino ang makakakuha? And Ruby getting that Lito Wanderer para sa ating pinakaunang 1-minute mark ng ating laban. And on the bottom lane naman, napauwi agad dito si Brody, tol. Umuwi dun si Brody, wala siyang kasama, pero maiiwan mag-isa. Si Tigreal ngayon ang mapupuruhan. Pero ang tanong, mabibigyan ba nila yung bomba, yung Mystic Projectile ay hindi tatama? Yung mga bola-bola, pero nandito na yung responde on the side ng Nameless version 3. Nagkabigayan ng mga resources, may mga flickers na nagamit, pero walang mabibigyan, walang matutuluyan. At yung pagong in 25 seconds, magre-respond na. On the top lane, na ako po, si Arlot, si Hade ay mawawala at mukhang masusuyod nila. Uubusin at kakalbuhin yung mga plato on the top lane. Sabay out, sabi dito ni Kuya mong Ayel, yung pagong magi-spawn in 7 seconds. Nakapwesto dito yung mga players ng FPX GMG. Although wala pang ultimates mula sa kanilang mga position 4 and position 5 na heroes, importante i-poke nila, no? Ang ganda ng ginagawa dito ng FPX, pinauwi nila yung mga players on the side ng Nameless version 3 para kahit papano mailang at hindi na makipag-contest pa ng pagong para dito sa ating pinakaunang pagong ng ating bakbakan. 118 million viewers, magandang gabi sa inyo, and that was the first turtle secured by the members ng FPX GMG. Eto na, level 4 na si Kuya mo Kaiser. Available na ang kanyang Divine Judgment. Nauna siyang mag-level 4 on the side ng ating FPX GMG dahil meron silang napagong na nakuha. Nandun yung Divine Judgment, yung Mystic Projectile with a Mystic Gush plus Flicker. Yun yung sinasabi ko nyo, tol. Nung semifinals, ilang ulit ginagawa ni Nonas Loyal yon. Hindi niya tinitipid yung flicker niya, mga eyeball. Diba? Yung ibang mga gourd user natin dyan, yung flicker ginagamit panakas, pero etong si Nonas Loyal, very commendable yung kanyang paggamit ng Mystic Gush with a flicker. Talagang offensive-minded yung kanyang position 4 sa paggamit ng gourd. And on the top lane, may gustong gawin dito yung mga players ng FPX GMG. Hindi naramdaman ni Nathan na ini-invade na siya ni Kuya mo Nolan, pero masyadong malalim ka. Arlot will be taken down. Medyo napalalim, overextending on the side ng FPX GMG. Nakakuha na sila ng hero doon, dapat nag-back na lang sila, no? Kaya ang nangyari, nakalamang pa sa XP lane matchup natin si Kuya Murubi. Starlight, sabi ni Astal Official. Arlot, tulog ka na, sabi ni Jello. Oy, grabe nga yun. Yung mga viewers natin dyan, hello. Hello kay Izuna Plays. Maraming salamat sa pag-send ng heart me. Yung hatak na nanggaling doon kay Kaja. And Brody will be taken down. May implosion sa dalawa. May flicker pang ginawa. Yung entropy hindi available mula dito kay Ayel. Sayang yung combo mula doon kay Tigreal, tol. Wala pa palang ultimate doon si Nathan. At dahil doon naagawan sila ng purple buff, nagising na yung mga natutulog na diwa ng FPX GMG. Sila ngayon ang may hawak ng kalamangan, mga tol. Hawak nila yung mapa, pati dito sa gold lane matchup. Nahihirapan si Arthur Lewin. Tingnan nyo naman yung ginagawa ni Gord. Torn apart memory. Masyado kang makulit. Yung manok na pula, kanina pang kumakalmot at siya ang nabigyan dun sa kalmot ng torn apart memory on the purple buff, mga tol. Wala munang isi-secure dito yung Nolan dahil yung turtle ang mas importante sa kanya. Nandun yung kaldagan, may final slash na gamit, yung Don't Run Wolf King, I Am Offended, pero okay lang. Yung pagong na-secure na namin, pero yung Ruby lalaban pa at kumuha ng isa. Ven will be taken down para sa ating turtle engagement na yon. Yung mga players dito ng FPX GMG, hindi nila nakuha yung turtle na yon. Nakabawi dun si Nathan, no? Ang ganda ng ginagawang zoning na pinakita doon ng isang Tigreal at si Ruby, kaya hindi nakalapit doon si Kuya mo Ben. Yung Nolan hindi naka-retry, pero ngayon on the top lane, magkakaroon tayo ng switching on the side ng FPX GMG. Yung kaninang Arlot na nasa top lane, siya naman ngayon ang nandito sa baba para tapatan si Brody dahil may toring itutulak etong si Kuya Mukari. Yung turtle medyo matagal pa, 75 seconds bago mag-spawn. Hello sa 125 million viewers. Good evening sa inyong lahat, mga
mga tol, magandang gabi. Welcome sa game number 3 of Yejin Plays 5v5 MLBB Season 6 Grand Finals. Mga tol, 2-0 ang abante ng Nameless version 3 at yung Divine Judgment. Kasabay, yung Mystic Gush na nanggaling dun sa Gord, ang tumapos sa buhay ni Kuya Murubi at yung Implosion Flicker mula naman sa ating Tigril ang makakapagpatunaw kay known as Loyal. Gord will be taken down. Hello sa 128 million viewers. Yung mga players natin on the top lane. Nanggigigil sila dito sa Kari. Gusto nilang bigyan si Kari dahil hindi pa namamatay. Naka-purify pa dito si Kari, tol. Talagang hindi mo maka-crowd control. Alam nyo mga Perd, yung gamit ng ultimate ni Tigril, ang hirap timingan nung implosion kung paano mo ipupurify. Kailangan unahan mo, no? Kasi once na mauna yung implosion, kahit ma-purify ka, maka-crowd control ka talaga. So kailangan gawin dito ni Kari, i-timing niyang maigi yung paggamit ng purify dahil sila ang may hawak ng kalamangan ngayon. Pero unti-unting nakakabawi ang mga miyembro ng Nameless version 3. On the top lane, walang nagbantay nung Tori sa itaas at mukhang mababasag na nga yung Tori, yung first turret doon sa top lane on the side ng ating FPX, GMG, and Turtle has been spawned. This is the last turtle of the game. Entropy, nakubit na mula kay Ayel pero may dive na gagawin. Pumasok sa 4 at yung Pagong. Ang nakakuha ay si Nolan. Sumama pa nga si Ruby. Sana mga nabiktima. Nako, nagsisipagtakbuhan dito. Yung mga players ng Nameless, isa-isa silang tumutumba. 3 players ang nawala on the side ng Nameless version 3. May kasama pang Pagong. Obviously, ang nanalo sa engagement na yon, syempre, walang iba ang FPX GMG. 3 heroes yung itinumba nila, may kasama pang Turtle. Treasure Box, sabi ni Zacre. Hello kay 1hap110, maraming salamat sa pag-follow. Nako, mukhang maaagawan pa nga ng purple buff yata dito si Ayel. Yung jungle, yung retry holder on the side ng Nameless, mukhang mai-invadean. At nakuha ba? Si Ruby ang nakakuha ng purple buff na yon. Go Ben! Sabi ni Popol and Kupa. Hello kay Jean, tournament to tol. Basahin nyo po yung caption. Nasa tournament po tayo, Grand Finals. Grand Finals between FPX, GMG Esports, and Nameless version 3. And live na! Tapos na! Sabi ni Jello. Hello sa 129 million viewers. Magandang gabi mga tol. Ayan, item check tayo. 8 to 7 ang ating talaan. Lamang dito ng 2,200 ang mga players ng FPX GMG. Considering mga tol na dikitan yung ating score, no? 2,000 yung lamang na gold na mga players ng FPX GMG. Ang pinakamayaman na hero sa kanila, yung kanilang gold laner na kakabasag lang ng Torres sa may bandang ibaba. Naka Thunderbelt, naka Corrosion Sight. Uy! Ngayon ko lang napansin, no? Very ang weird nung itemization dito ni Kari, no? Kasi usually ang nakikita ko instead of Corrosion Sight, Endless Battle yung binibuild up para sa isang fighter tank na utility carry, yung nauusong fighter tank carry na naka Vengeance, no? Pero ngayon, naka Corrosion Sight. Mas pinili dito ni Kari yung Corrosion Sight over Endless Battle. So, tingnan natin kung ano yung magiging next item niya dahil yung Lord available na. Yung mga players on the both teams, medyo nagtatantsahan. Tinitingnan nila yung mga angulo na pwedeng pagsimulan pero unang mabibigyan. May hatak na manggagaling dun sa manok na pula. Pero dahil dun sa Netherrealm, nagkaroon ng extended team fight at 3 heroes na ang nawawala at nabubura para dito sa magkabilang kupunan. Wala na si Red, wala na si Ayel. On the side naman ng mga players ng FPX na wala rin yung kanilang retry holder na si Ven. Same si Hade. So walang retry holders on the both teams pero ngayon nagsipagkulasan at umuwi ang Nameless version 3. Isusuko na lang nila yung Lord na to kahit wala silang retry and that was the secured first Lord of the game para sa mga players ng FPX, GMG Esports. Mga agaw pa nga yata ng purple buff. Sino ang nakakuha? Si known as Loyal ang nakakuha ng purple buff. Hello kay Paul's MLBB Cash. Shoutout kay Kuya mo, Paul. Hello kay Kuya Paul. Ayan po, si Paul, mga idol. Siya ang pinaka-idol kong shoutcaster dito sa TikTok. Kung iniidolo nyo ako, siya po ang pinaka-idol ko. Pinaka-magaling sa lahat na magagaling na shoutcaster dito sa TikTok.
Sobrang antaas po ng respeto ko dyan. Shoutout kay Paul Tet na nandyan sa may comment section. Magandang gabi. Boss Paul Tet, sana nag-e-enjoy ka. Ikalma mo yung sarili mo dyan. Manood ka na lang muna habang hindi ka nagkakas. Pero may conceal play namang gagaling dito kay Kaja. At nandun yung Divine Judgment with a Mystic Gush combination. Dahil dun sa Gord, mga tol, inilapit dun sa laser ni Kaiser yung kanyang Divine Judgment, itinapat niya mismo dun sa Mystic Gush ng Gord. Kaya naman kahit ganong kakunat ni Kuya Mured, natunaw, nilusaw ng laser no ni Gord. Alam na alam yung pwestuhan ng Nameless. Sabi ni Sad na pusa, alright, Lord, marching on the bottom lane. Yung mga players dito ng version 3, sila ngayon ang dumidepensa mga tol. Again, match point para dito sa Nameless version 3. Kapag sila ang nanalo, mga idol, sila na po ang tatanghaling kampyon para sa ating Season 6 MLBB Tournament kay Madam Yejin. Mga Perd, 6,000 ang mapapanalunan ng magkakampyon para dito sa ating tournament and 3,000 naman, 3,000 pesos ang iuuwi ng ating first runner-up. Hello sa 125 million viewers. Magandang gabi sa inyo mga tol. Alright, Lord, medyo matagal pa, 70 seconds bago mag-respond. Pero kitang-kita nyo naman, kontrolado ng FPX GMG yung mapa. Ganito yung senaryo nung game number 1. Ang nangyari lang, isang maling desisyon ang ginawa ng FPX GMG kaya nabaliktad yung laban mga tol. Pero nandito yung Mystic Projectile. Pumopronta dito si Kuya Murubi. Nagbibigay ng vision para makita yung mga information kung saan yung entry points, pero yung hatak ni Kaja makakakuha ng isa. Grabe naman yung paglak ni Kaja doon. Yung Paramis pa ang kanyang nahuli. Merong kanya-kanyang laban, may kanya-kanyang target na ginagawa, pero unti-unting nauubos ang Nameless version 3. Triple kill mula dito kay Kari. Gawin mo ng 4. Si Paramis na lang ang natirang buhay. It is a maniac mula dito kay Oh No My Cookies. Tatapusin na ba ng FPX GMG? Nag-final slash pa nga. Tatapusin na ba mga tol? Gumamit na nga ng Netherrealm pero nandun yung Mystic Gush with a Divine Judgment. And that will be it for our game number 3. Nakabawi at nakaisang puntos ang FPX GMG Esports. Hindi pa tapos ang tournament, Boss Alfric. Iisa pa kami at itatry namin i-reverse sweep to. Congratulations sa FPX GMG. Sila po ang panalo sa ating game number 3. 2-1. Nakaisa na sila sa ating best of 5 grand finals. Congratulations dito kay Ono Cookies para sa kanyang carry, known as Loyal bilang Gord. Kaiser naman ang gumamit ng Kaja Hade para dito sa kanyang Arlot at si Ben ang nagnolan. Ako, mga tol, to be honest, gusto kong i-comment si Kaja, no? Ang ganda ng kanyang pagkakalak dun sa Paramis na yon. Nawalan ng sustain ng Netherrealm yung Paramis dahil siya yung unang nabigyan. Hindi ko nga alam kung sadya ba yun o nagkamali lang kung sino na lang yung mahuli, pero props to this Kaja, no? Shoutout kay Kaiser. Ang ganda ng pinakita mong performance. Tingnan natin kung mame-maintain ba ng FPX GMG Esports yung kanilang momentum na nakuha ngayong game number 3. Extending this game para sa ating game number 4. Syempre, on the side ng version 3, Nameless. Mga tol, bawi tayo. Alam ko, meron pa tayong ilalabas. Ilabas nyo na yung tunay nyong lakas. Wala si Granger kasi pala. Kaya naman pala, Granger wins games ba? Yun ang tanong. Granger wins games ba? No Granger, no win. Sabi ng FPX GMG. Shoutout kay Ayel na gumamit ng Nathan, Arthur Laywin para sa kanyang Brody, si Red ang nagtigril, si Zuske para sa kanyang Ruby, at syempre si E equals MC squared ang gumamit ng kanyang Faramis. So guys, ipasa ko muna kayo kay Madam Yejin. Madam Yejin, ikaw muna. Tama, game number 4. Alright, let's go sa game number 4 of Yejin Plays MLBB Tournament Season 6 Best of 5 Grand Finals. Mga tol, 2-1 ang abante ng Nameless version 3 pabor para dito sa FPX GMG Esports. Maraming salamat nga pala syempre sa ating mga organizer sa pangunguna ni Madam Yejin, sponsors niya, si Pusa Gaming, Madam Kumiko at si Ate Shadow. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po yung shoutcaster dito sa ating game na to. My name is Alfric Plays. Again, na-announce na ni Madam Yejin kanina ang magiging champion para sa ating tournament dito sa ating Best of 5 Grand Finals.
mag-uuwi ng 6,000 piso. Para naman sa ating first runner-up, 3,000 pesos. Para naman sa ating third place na napanalunan kahapon ng Nameless version 4, nag-uwi sila ng 1,500 pesos. At yung nakalaban nilang team kahapon, para sa fourth place, ang Black Feather Esports, nag-uwi sila ng 1,000 pesos. Alright? So ngayon mga tol, let's go na sa ating drafting page. Mula sa blue side, nandito si Arthur Laywin, si Ayel, Zuske, Red, si Arthur Laywin para sa ating Nameless Squad. Para naman sa mga miyembro ng FPX, GMG, nandito si Hade, Ono Cookies, Kaiser, known as Loyal, at si Ben. First two bans on the side ng Nameless mga tol. Nolan will be banned out. Kasabay itong si Matilda. Si Matilda, buong series yatang hindi lumabas, laging nababan. On the side naman ng FPX, tinanggal, nirespeto tol, yung Granger ni Ayel, si Granger Ricardo Dalisay. Kasabay naman tong si Diggy na merong Times Journey. First 3 picks para dito sa Nameless, Molina, si Nana ang ating prioritize as number 1 pick mula dito kay E equals MC squared. Meron din silang Kadya na merong Divine Judgment at syempre ang kanilang third pick ay si Yuzhong. For the first time sa ating serye mga tol, Black Dragon form mula kay Zuske para sa kanyang Yuzhong. Pero ang sagot ng FPX mga tol, Arlot with the final slash, si Kari na merong Speedy Light Wheel, Spinning Light Wheel at Phantom Step at syempre si Minotaur. Hindi talaga nawawala yung baka at yung manok, no? Laging may magkalabang Kadya at Minotaur. Parang simula nung game number 1, yung Tigreal lang, yung na-eksena, no? Yun lang yung nahalo na may Tigreal pero laging may Kadya at meron tayong Minotaur na match up para sa magkabilong koponan. Third ban on the side ng Nameless version 3, Faramis will not be available, and on the red side naman mga tol mula sa FPX, Brody naman ang kanilang tinanggal. Fourth pick, known as Loyal sa Valentina. Nako, maganda yung pick up ng Valentina mga perd. Grabe yung crowd control na meron yung FPX, no? Meron silang final slash na pang displays. Meron silang Minoan Fury with a Desper Stomp plus a flicker para dito kay Kaiser. Tapos isipin nyo, kunin pa ni known as Loyal yung Divine Judgment ng Kadya. So, ang daming pang-lockdown, ang daming crowd control na pwedeng ibato ng mga players ng FPX on the side ng Nameless. Pero si Ayel, si Yisun Shin, nakalimutan ko yung ultimate ni Yisun Shin. Paki-comment nga sa comment section anong pangalan ng ulti ni Ayel, yung YSS. Sorry no, kasi hindi ko na masyadong nakikita to sa RG, si Ayel para sa kanyang YSS at syempre naman, yung 1-1 mula kay Arthur Laywin ay ilalabas na. Nako, yung EP ni Ben, hindi pa na-ban yung Hellcurt dito mga tol. Hindi na-ban yung Hellcurt pero magpe-preya si Ben. Turtle Ship, hindi Turtle Ship yung ulti nun. Anong ultimate ni, nakalimutan ko yung ultimate ni YSS eh. Pero si Freya, Valkyrie Descent, ang pangalan ng kanya ulti. Blood Floods? Hindi. Okay, so mamaya intayin ko kung sino makakapagbigay ng ultimate ni YSS. Pero eto na, let's go sa ating loading screen mga tol. Nana will be the mid laner para dito kay Nameless, E equals MC squared. Si Ayel naman gagamit ng YSS. Si Zuske para kay Yuzhong. Red gagamit ng kanyang Kadya. Si Arthur Laywin para sa kanyang 1-1. Maraming salamat Mountain Shocker. Yun yung ultimate ni YSS. For the side naman ni Arlot, gagamitin ni Hade. Si Kari gagamitin ni Ono Cookies. Kaiser para kay Minotaur. Si Ven bilang Freya at si known as Loyal para sa kanyang Valentina. Pagong ni YSS, sabi ni Viva Max Eugene. Alright, let's go to the Land of Dawn and this is game number 4 mga tol. Pang-apat na bakbakan between FPX, GMG Esports, kalaban ang Nameless version 3. Jungle for the blue side, mula dito sa Nameless version 3, CYSS na merong Mountain Shocker. Mid laner nila dito ay si Nana na merong Molina Smooch, Molina Blitz, and
Magic Boomerang. Ang kanilang roam or ang kanilang tangke si Kaja with the Divine Judgment and Ring of Order. Pero ngayon, invasion ang ginagawa dito ni kuya mo, Kaiser, para sa kanyang Minotaur. Naku po, yung baka, meron siyang flicker na magagamit. Wala ka nang pupuntahan pa dahil nandito na ang buong tropa on the side ng Nameless version 3. Yung Magic Boomerang ang tumapos dun sa buhay ni kuya mo, Kaiser. Medyo malalim yung pwestuhan niya doon, no? Alam ko yung intention niya na mag-invade o kahit papano paretrihin man lang si YSS, pahirapan mag-jungle. Pero hindi niya na-anticipate na malapit lang yung tatlong members ng side ng Nameless version 3 at dahil doon, nagkaroon at nakalista ng unang dugo para dito sa mga players ng Nameless version 3. For the gold lane naman mga tol, magtatapat 1v1, 1v1, 1-1 laban dito kay Kari, and for the XP lane, magkaharap si Yuzhong at si Arlot. Ops, sa may baba tayo mga tol. Ito na yung mga light wheel, speeding light wheel na nanggagaling dito kay Kari, pero hindi muna itutuloy dahil masyadong malalim. Wala pa naman silang mga resources and battle spells, lalo na si Minotaur na napagamit ng flicker kanina mga tol. Level 4 na dito si Kuya mo Ben, available na ang kanyang Valkyrie Descent at yung Pagong. In 10 seconds magi-spawn, pero sa may bandang itaas, meron yatang mapupuruhan. Si Ayel, naku po, nakikipag-micruhan si Kuya mo Hade, and Hade will be taken down. Pero ngayon, maghahabol pa yata ng ilang mga miyembro ang Nameless version 3 and they will back away. Dahil yung Pagong, dito na lang tayo, Boss Alfric. Okay na yon. Wala yung Ayel, wala yung YSS, walang retry holder on the side ng mga players ng Nameless version 3. Pero yung retry, successful mula dito kay Freya. First turtle of the game, secured by the members of FPX GMG. On the bottom lane, alright? Dalawang gold laners natin, kompleto na yung kanilang mga ulti. Meron ng speeding light wheel na available mula dito kay Kari. Meron ding crossbow tang na galing pa ata sa brawl. Sabi ni Jazz, ay oo nga! Naka-assassin emblem, naka-killing spree tol, yung Kaiser, yung Minotaur. Shoutout dito kay Minotaur, kay Kaiser, naka-killing spree. Teka lang, tingnan natin yung ano niya ha. Naka-assassin emblem nga yung Minotaur, Tor. Ang lambot niyan. Nako, yung baka, tol, gagawing bulalo. Sinasabi ko sa inyo, ang lambot ng Minotaur kapag naka-assassin emblem. Nako, although may damage, pero tingnan natin, ang kailangan mo sa Minotaur, syempre yung kunat, no? Yung front line, para harapin yung mga players on the side ng Nameless, pero nandun yung Divine Judgment mula kay Kaja, may Minoan Fury, pero mukhang too late na nga, yung 1-1, makakalipad ba? Hinahabol pa rin nila si Kuya Kaiser, si Minotaur ay mawawala na dahil napakalambot nung baka. 5-0 mula sa Nameless version 3. Anong nangyari? Hindi pa naman to MPL na pwedeng i-request na mag-remake kapag merong mali sa emblem mga tol. Importante yan. Dapat chinecheck nyo yung mga emblem and battle spells nyo dahil there is no tomorrow para dito sa FPX GMG. So let us see kung meron bang maipapalag etong Minotaur na naka-assassin emblem. Nolan lang alam ni Ben. Sino po may extra Gcash dyan? Ako po, nanghingi pa ng Gcash dito kay Boss Alfric, si Madam Yejin. Maraming Gcash. Turtle is available. This is the second turtle of the game. Mga tol, available yung Divine Judgment ni Kaja pero wala siyang flicker. Nandun yung Mountain Shocker na nanggaling dito kay Ayel. So nakita na at nabigyan ng vision kung saan pwedeng manggaling yung mga entry points na pwedeng pagsimulan. Pero yung Divine Judgment ni Kaja and Fen will be taking down. Yung Freya ang unang nawala. Nandito na yung 5 miyembro ng Nameless version 3. Pupugak pa pero on the middle lane. Kumat lang, dumobol lane etong si Arlot, rumesponde dahil wala siyang katapat, pero on the bottom lane naman mga tol, nabigyan dun si 1-1, medyo napalalim siya dun. Anong ginagawa ni Kuya Arthur Lewin? Wala, nangatog na. Sabi ni Oy, maraming salamat kay Ryan Christian sa pag-follow. Mga perks, sa 123 million viewers, mamimigay po kami ng Starlight. Currently, wala pang nakaka-savage.
So kapag walang naka-Savage ngayon, 4 na Starlight yung ipamimigay namin mamaya. Yes, 4 na Starlight. Ang kailangan nyo lang gawin, i-follow nyo ako, i-share nyo yung live, and then mag-tap kayo ng screen. So once na binigyan nyo ako ng Heart Me, meron na kayong entry para sa ating Starlight giveaway na ibibigay pagkatapos ng ating Grand Finals. So bukod sa mga players natin, kung sino man yung tatanghaling kampyon, lahat po ay kasali basta mag-send lang kayo ng Heart Me. Kapag wala kayong sinend ng Heart Me at hindi kayo naka-follow, hindi po kayo maiilista doon sa ating raffle na iroroleta mamaya pagkatapos ng ating Grand Finals. Remake daw, boss. Same pick lang. Sabi ni Kelwant, nako tol, walang ganon. Walang ganon sa tournament ni Madam Yejin. Wala tayong remake. Kahit lagyan, merong post na pwedeng gamitin. Kung pwede nga lang, kapag nag-post ka, no, pwede kang mag-edit ng emblem. Kaso, hindi pwedeng ganon. Walang ganon, tol. Hindi mo pwedeng magawa yung ginagawa natin sa MPL na pwedeng mag-remake kapag may problema sa emblem, no? Pero on the top lane naman, mga perd, ito na yung Dragon Form. Mula dito kay Zuske. Sino ang kanyang kakaldagan? Sino ang kanyang ipepetrify? May mahuhuli ba? Pero nandito si Arlott mula kay Hades. 2v1 pero aatras na lang muna dahil yung pagong available na at nandito sa may bandang ibaba yung pwesto ng ating pinakahuling pagong. Last turtle of the game para sa ating game number 4. Yes, game number 4 na po ito, mga perd. Ika-4 na bakbakan, ika-4 na suntukan para dito sa Season 6 MLBB Tournament Best of 5 Grand Finals ni Madam Yejin. Ibinigay na yung pagong, hindi na nakipag-contest pa yung mga players dito ng FPX, GMG dahil yung Tori na lang ang kailangan nila, no? Sabi nila dito, yung Turtle, Boss Alpric nag-respond yan, pero yung mga Tore hindi yan nabubuhay. Once na makabasag ka ng Tore, lamang ka na sa mapa, pero ang nabasag doon, naiwan mag-isa, pinagtulungan ng dalawa. Arlott has been taken down on the side ng FPX GMG, and on the bottom lane, may kaldag na manggagaling kay Kuya mo Minotaur, pero nakalipad pa si Arthur Leywin with a crossbow of Tang. Naku po, gawin mo ng dalawa, wala na rin si Kari. 3 heroes ang nabura on the side ng FPX GMG. Nice King Doc, sabi ni Lay. How sumali, sabi ni Kay. Mga tol, nasa tournament tayo. Wala tayo sa 5v5 custom game. I-check nyo yung caption ng aking live. Ang nakalagay dyan, Yejin Plays Season 6 Best of 5 Finals. So wala po tayo sa 5v5 custom game, mga perd. So finals po ito, Grand Finals Best of 5 between FPX, GMG, and Nameless version 3. Item check tayo, mga tol. 9-2 ang ating talaan. Merong 5,000 gold na kalamangan ang mga miyembro ng Nameless version 3, pero ngayon, yung Molina Smooch, yung baka na naka-assassin emblem, 0-4 na si Kaiser. Kinanser sila ni Kaiser, tol. Ang laki ng kailangang habulin dito, no, ng side ng FPX, considering na naka-assassin yung Minotaur nila. Ang lambot niyan, tol. Roam user ako, no, tank user ako. Kapag naka-assassin emblem ka, mawawalan ka ng defense ability. Yung physical and magic defense na pwede mo sanang makuha dun sa talent emblem na tank. Kung yun yung pipiliin mo, ngayon, wala yun kay Minotaur. Kumbaga, didepende na lang siya sa item niya. Sa magiging item dependent tong si Kuya Minotaur natin. Pero ang problema, dahil naka-roaming item siya yung pinaka nahuhuling gold, ano? So, ang hirap ng sitwasyon ng mga players dito ng FPX GMG. Kailangan nila ng milagro, kailangan nila ng dasal at konting pasensya para kahit papaano umabot ng late game dahil meron silang carry, meron silang Freya. Kaso ang tanong, papayagan ba ng Nameless version 3 na umabot ito sa ating late game dahil yung Lord, pinakaunang Lord, marching on the middle lane. I love you, Kindok, sabi ni Azzy. Go, Dodals. Hello, Kiwi, na natatawa na lang. Kaiser Impostor, sabi ni Jaden. Ito na yung ating Lord, mga tol. Si Minotaur, available yung kanyang Minoan Fury. May Desper Stop din siyang pwedeng ibigay with the flicker, pero may maagang huli mula doon. Sino ang nahatak? Si Katja. Pero si Valentina, nagkalagayan, nagkabigayan. 2 members are down for the side ng Nameless version 3, pero 3 naman ang nawala sa mga miyembro ng FPX GMG.
Tapos na, sabi ni Lay. Hindi pa, lumalaban pa tol. 3 players ang buhay para dito sa FPX GMG. Humihinga pa ang mga bataan ni kuya mo Ben Tulpo. Ben Tulpo, anong gagawin mo? Makakabangon pa ba ang preya mo o makakabawi ba ang buong kupunan ng FPX GMG? Tingnan natin mga Perd kung anong kailangan nilang gawin dito, no? Katulad ng sinabi ko, kung magko-concede dito ang Nameless version 3, yun yung isang pinakamabilis na paraan para magkaroon ng comeback ang mga players ng FPX GMG. So, ang laki ng yung pressure na kay Arlot. Si Arlot kasi yung setter nila ngayon, no? Kasi yung Minotaur, siguro kapag nabigay niya yung kanyang Flicker plus Desper Stamp, tapos Minoan Fury, hindi ko alam kung makakatakas pa siya dahil ang lambot ng Minotaur eh. Naka-Flash of the Oasis pa siya as first item. So, ayun ang mahirap, no? Talagang wala pa talagang defense item dito si Minotaur and si Arlot naman yung tumatangke, no? Dalawa na yung defense item na meron dito si Arlot. Naka-Thunderbelt and naka-Athena Shield. Pero masyadong makati na rin kasi si Nana. Yung Nana natin, naka-Genius Wand. Speaking of Nana, at yung hatak ni Kaja, godlike na. Tingnan nyo naman yung baka, tol. Kung gaano kayo katagal magpakulo ng Wagyu beef dito sa laro ng FPX GMG, wala pang 3 segundo, namatay na agad yung Minotaur. Surrender na FPX, sinasayang nyo laway ni Boss Alfric, sabi ni Name Jico. Baka naging sabaw, LT yung Mino. Hindi tol, siguro nangyayari talaga sa game yun eh, pero dapat chinecheck talaga eh, no? Let's see, tingnan natin. Malay nyo naman, makabawi pa, no? Baka pagdating ng late game, magkaroon ng damage yung Minotaur. So, tingnan natin mga Perd, bigyan natin ng pagkakataon, no? Ako, fan ako ng mga underdog na teams. Yung mga nalulugi ng early, gustong gusto ko, nakakabawi yung mga nalulugi, no? So, tingnan natin kung paano sila makakabangon, kung may comeback ba na hinihintay ang mga players ng FPX GMG dahil yung Lord available na. This is the second Lord of the game. Enhanced Lord na to mga tol. Yung mga players dito ng FPX GMG, nagsasama-sama na sila, nagkukumpul-kumpul dahil hindi talaga nila kayang makipagsabayan. So, ibigay na lang itong Lord na to at try nilang dumipensa. Kahit paano, patagalin nila yung game. Meron silang carry, meron silang marksman na kayang tumunaw ng kahit sinong katigas na hero ng mga players ng Nameless version 3. Pero ang problema, paano mo tutunawin yung gusto mong target kung walang makapront sa inyo? Yung frontliner nyo napakalambot. Yung baka, nakakabili pa lang sa palengke, tol. Kapag binili mo, ang lambot na. Hindi mo na kailangan pakuluin. Hindi mo na kailangan isalang sa apoy. Ganyan-ganyan. Yung Kaiser ni Minotaur, na-cancer sila ni Kaiser, tol. Mabibilib ako pag nakambak ng Mino yan. Tingnan natin. Nilagayan mamaya Mino. Lord, marching on the middle lane. Yung mga pwestuhan dito ng mga players. May conceal play na manggagaling dito kay Kaja. Ayan, eto na yung conceal play. Yung hatak, sino ang mapipili? Pero nandun yung final slash para ipang counter go. Buhay pa yung Lord. Pero wala ng tore. Nagsipagkaldaga na silang lahat. Yung 1-1 ay makakalipad ba? Hindi pa ginagamit ni Arthur Lewin yung crossbow of Tang. Pero mukhang tatapusin na yata yung game. Natapos na yung ating game. Number 4, victory goes to the side ng Nameless version 3. Sila po ang kampyon sa ating Season 6 MLBB Tournament ni Madam Yejin sa Best of 5 Grand Finals. Congratulations sa version 3 Nameless Squad. Mag-uuwi kayo ng 6,000 piso. Syempre, props pa rin sa FPX GMG. Hindi na rin kayo talo dahil meron kayong iuuwi na 3,000 piso. So, congratulations sa mga players ng Nameless version 3. Syempre, kay IL, ang gumamit ng YSS. Shoutout sa'yo. Shoutout din kay 11 na ginamit naman ni Arthur Lewin. Si Shusuke para sa kanyang Yuzhong E=MC² na nagnana. At si Red na gumamit ng kanyang Kaja. So congratulations guys. Abangan nyo yung premyo nyo kay Madam Yejin. On behalf naman
kay Madam Yejin at sa mga sponsors niya na si Madam Kumiko, si Pusa Gaming at si Ate Shadow. Maraming salamat po sa pag-join dito sa tournament ni Madam Yejin. Shoutout sa buong community ng FPX GMG Esports, especially dito kay Ben, yung kanilang jungler, no? Hindi biro na makarating kayo dito sa Grand Finals. Alam nyo, 32 teams yung sumali, lahat yon palo, lahat yon malakas. Hindi ka magbabayad ng 350 pesos in the first place kung alam mong walang ibubuga yung team mo. Yung manager mo, hindi yan mag-aaksaya ng pera, magpopondo ng 350 pesos para isali yung team nyo sa tournament kung hindi yan marunong, kung hindi yan magaling, kung wala yan ibubuga. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga kuponan na sumali dito sa tournament ni Madam Yejin, especially dito sa dalawang natira, last two standing. Ang Nameless version 3 ang ating kampiyon at ang ating first runner-up, syempre ang FPX GMG Esports. Shoutout dito kay Ono Cookies na gumamit ng carry, known as Loyal, para sa kanyang Valentina, si Hade na gumamit ng Arlot, si Ben para sa kanyang Freya at si Kaiser na gumamit ng Minotaur. O mga bata, huwag kayong mawawala. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!